Ayan po, magandang araw po. Ito po muli ang inyong Anluwagi. Nandito po tayo ngayon sa part 3 ng ating ginagawang renovation. At patuloy po yung aking mga kasama. Nandoon sila at ginagawa nila yung lahat ng pwede nilang magawa para matapos na natin agad. So ayan po, tara, panoorin po natin yung video narito. Salamat po. So ayun mga idol, ubusan na kami ng buo-buong paring. So gagamitin na namin ngayon yung mga luma. Ito yan ganyan na lang, dudugtong-dugtongin na lang namin, remedyo na lang. Ayan, ganyan lang. Panis. Panis. Tapos anong gagawin mo dyan? Ayun o. Sige nga. Para matutuwa to. Ayan, ganyan pala yan. So ayan, tapos yan. So ito na ngayon yung finished product. Ayan. Dugtong-dugtong. Pero hindi naman yan makikita pagka nandyan na yung ating board. Gypsum board man yan o Hardiplex. So Hardiplex ang gamit namin. Ayan. So meron na kaming naikabit. Ayan. Ito. Yan. So malapit na isang ano na lang. Isang lugar na lang. Kailangan na lang nating lagyan niya ng mga support para tumibay. Ilalagay natin yung carrying channel. Lalagyan natin ng W clip. Ayan, kagaya niyan. Lalagyan nila ng support. Ayan. Dito naman mamasilyahan na natin yung mga natapos na nila. Yan, gaya niyan. At saka yung mga tabi, gagawin na natin yan yung mga tabi na yan. Yan, lalagyan natin yan. Ito yung ginagamit naming masilya. Ito yung pulley-top. Ito kasi pang mabilisan ito eh. So ito siya mga idol. Tapos meron niyang ganito yung hardener. Ang gawin nyo, pisa-pisain nyo muna pagbago kasi yung langis niyan ay humihiwalay. Dapat mapix nating mabuti. Tapos kukuha lang tayo nung kasya doon sa ating ilalagay. Yan, yung kagaya nito. Yan. Kasya lang doon sa at saka dapat mabilis ka. Tapos ito, lalagyan mo nung konti lang yung hardener, kunting-kunti lang, halos 10% lang. Ayan, ganyan, tapos ngayon, yan, i-mix na natin. Yan. Kailangan mabilis ka, simula sa pagtimpla, dapat sa looban ng 3 minuto, na ipahid mo na. Dahil madali itong matuyo eh. Yan. Pag na-mix mo na yan, ganyan na yung kulay, parang pink na siya. So yun, ipapahid mo na ngayon. Ganyan, kailangan medyo bilisan mo at saka kailangan kayurin mong mabuti dahil yan ay mahirap lihahin. Ayan, halo-halo yung aming trabaho. Ito yung patuloy na ginagawa niya yung kisame, nagsisiroho siya. Dito naman sa kabila, ayan, pinakakabit ko yung ibang ilaw kahit na wala pang pintura para magkaroon ng kunting liwanag. Kasi pag medyo dumidilim na, ayan, madilim na. So ayan, dami pa namin, itatiles pa namin yan. Yan lugar na yan. Kaya medyo malaki pa yung aming trabaho. Ayan, medyo may kunting ilaw na. Ayan, tanaw na tanaw nga yung swimming pool. Pinapakabit ko na lahat yung ilaw kahit wala pang pintura. Tanggalin na lang pag pinturahan. Ayan, ganyan ang itsura pag nakakabit na siya. Ayan, ganun pag nakailaw. Maliwanag na yan pag may pintura na. So ayan, patuloy nating nakakabit. Gamit niya yung diamond cutter na ginagamit namin sa pang-cutting ng tiles. Ito yung ginagamit naming ilaw. Ayan, medyo malabo ba? Ayan, manipis lang siya. Almost lang. Tingnan natin, Half inch, Dahil yung kisame namin masyadong mababa. Kaya ito ang ginamit namin.
Ayan oh, napakanipis lang oh. Ayan. So ganito yung ginamit namin. Kasi yung aming kisame, so inihap lang simula sa steel deck. Nag-add kami ng kunti lang para maibaba lang. Dahil masyadong mababa na to eh. Yun ang ginamit namin. Doon naman sa mga baguhan na electrician. Yung kalimitan ginagamit natin itong electrical tape na to, hindi yung rubber tape. Pero rubber tape eh. Pero ito kalimitan ginagamit natin. Pag kayo mag-i-splice at mag-tape kayo, no? Ganito. Pwedeng ipitin nyo sa unang ikot, no? Sa hanggang matapos, gano'n. Pag natapos na, wag nang higpitan, dahan-dahan na lang. Saka nyo higpitin ng cutter. Kasi pag hinigpitan nyo, hinilan yung gano'n, yun ay babalik. Kasi hinilan nyo eh parang rubber ito, babalik yun. So ngayon, dadating yung time, kakaikot niyang gano'n. Pwedeng lumabas uli yung alambre. Ayan, kagaya nung ginagawa niya. Para lang sa mga baguhan hindi doon sa lahat na magagaling na. Yan, kagaya ng ginagawa niya, yan, di na baluktot na niya yung wire. Ayan. Yan, ganyan, ikot, tuloy-tuloy lang. Yan. Sigurado yung mahigpit sa una, tapos yung dulo itupin nyo para masarhan yung wire. Din ikot uli, pabalik. Kunting hila, tapos yung bandang huli, wag na nyong hihilahin. No, putulin nyo na lang ng cutter or kung ano man ang may pamputol kayo gaya ng ginawa niya. Ayan, dito naman patuloy nating ginagawa yung cover ng beam para matakpan na. Galing ng riveter mo automatic. Ang galing wala nang bomba-bomba pa kabit lang sa okay na. Tingnan nga anong itsura So ayan, dito naman tayo. Ginagawa nating smooth itong dingding na to na pinagtanggalan ng tiles. At ngayon hindi na natin ita-tiles yan, gagawin na lang daw yan na pintura. Kita mo alikabok yan ang ginagamit dyan namin ay kapwel na ikinabala namin sa grinder. Ayan hanggang dyan kakapwel natin yan para kuminis lahat yan yung tinanggalan ng tiles. So ito yung kapwel, ganyan yung itsura nya, parang mangkok. Ito naman, iba naman to. Ito naman yung diamond cutter na pinangkakating natin sa tiles. So ayan ang gaspang, diba? Yan, kikinisin natin sa pamamagitan ng kapwel. So ito ngayon yung resulta. Yan, pagkatapos nyan, ganito na yung gagawin natin. Mamasilya na natin yan ng skim coat. Pero lilinisin natin, kailangan matanggal lahat natin yung alikabok kasi hindi yan didikit. Kailangan punasan natin ng basahan. So ito yung nagamit namin, wala kasi yung ibang brand So dyan lang muli tayo mga idol at babalikan na naman uli natin yan at medyo pahinga naman muna tayo. Next week naman tayo babalik sa Lunes na. Okay po mga idol, salamat ng marami sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa amin. Huwag po ninyong kalilimutan na mag-subscribe, wala po namang bayad dyan para mas marami pa kayong malaman sa aming mga ginagawa, lalo na sa repair, renovation. Salamat po mga idol. Ito po muli ang inyong Andoagi. Sumasaludo po sa inyo. God bless po at ingat po kayong palagi.